Liga Filipina ay nananatiling pangarap. Itinuring na isang samahan na kumakalaban sa Espanya. Nagtanim ng mga pangwasak na puldeto ang ilang ahente ng mga praile sa aking maleta. Dahil dito, kababalik ko pa lang ay agad akong ipinadakip at ipinatapon sa malayong pulo sa dapitan. Sa pagitan ng mga bundok ay kapiling ko ang dagat na animoy isang napakalawak na tinta para sa isang manunulat na wala nang maisulat. Palibhasa, ang mga layunin ko'y layunin ng isang makata. Tulad ng mga alon, lumalapit at lumalayo, kailanman ay di maangkin. Subalit kung iisipin, ang dapitan ay isa ring magandang pagkakataon dahil kay Josephine na dumating dito na tila'y tangay-tangay ng hangin, dalay kalinga at katahimikan. Sa piling niya, ang mga bagay na hindi maisulat ay maaari kong isasabuhay. Araw iyo. Sa loob ng 5 araw ay binibigkas mo ang mapahamak na salita tulad ng isang sirang bunyeka. Wala kang kasalanan para dito. No culpable para isi. Lahat para sa kapakanan ng servisyo makabayan. Ikaw ay mali. Ang paglilingkod sa pangalan ng aking bansa ay magdadala sa akin ng malaking kagalakan na hindi mayahambing kailanman. Kahit na mula sa masaganang buhay na mayroon tayong lahat. Kita mo? Ayan ka na naman. With your Morelia por esto. Hindi mo ba inaayon ng lahat ng mga krimeng ito laban sa iyo? Natanggihan ko ang anumang mga kakibat na maaaring mag-ugnay sa akin sa revolusyon. Hindi ako bahagi sa ganong bagay. Malinaw kong sinasabi na ako ay... At doon ako pumapasok. Kita mo? Iyo, kami ni mga Kastila ay hindi masyadong mahabagin pagdating sa mga bagay na gusto namin. Sabihin na natin meron kaming malalim na pagnanasa mula sa kaibuturan ng aming puso. Kailangan ko ba bang sabihin, Senyor, di masala? At hindi mo talaga naisip na hindi kailanman may tatago ang iyong panulat magpakailanman. Hindi ba? Amit ko yun sa Hong Kong para sa... Siho. At yun ay isang pagkakamali. Sabihin mo sa akin, wala bang kabuluhan ang 5 araw na walang katapusang satsat? Diga, anong gusto mong patunayan? Kung ako ay inosente. Inisip, tignan mo ang mga liham na ito. Lahat sila ay laban sa iyo. Mera, liham na Tunyulunak Mariana Ponce na nagsasaad ng koneksyon sa reformang Pilipino. Liham mula sa mga pamilya tungkol sa deportasyon, ang koneksyon mo sa mga propaganda sa Espanya. Ngunit ito ay... Isang tulang paniniilis ang liham mula kay Carlos Oliver na nagsasaad na palayain mo ang Pilipinas sa pang-aakit. Sinasabi ko na sa iyo, Coronel. Kung sinusubukan mo humingi sa akin ng bago, imumungkahi kung sumuko ka na habang kaya mo. Para sa isang taong matalino, malino na binigo mo ako sa iyo. Naintindihan mo ang sinasabi mo dito, Rizal? Walang pagtalikod mula sa sandaling ito, nada. Kung ganun man ay maaari lamang akong sumulong. Kung yan ang iyong gusto, ang lahat ng mga natuklasan, pagsisiyasat at ibibigay sa hinarang pagtatanggol ng hukom, tandaan mo, Senyor, ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Adelante que es. Oh, General Blanco. Saludos usted. Maupo ka. Anong sadya mo at naparito ka? Nakatanggap ako mula kay Colonel Olivi. Ikaw ay inimbitahan bilang tagapagtanggol ng hukom mula sa kilalang Rizal mula sa Calamba. Oh, yung Indio. Hindi na nakakagulat ang balitang ito. Huwag dapat sa ipigyan ng sarili sa paghawak sa kasong ito. Para sa akin, wala dapat kundinahin ang lalaking ito sa pagsulat sa walang kabuluhang libro. Kaya sa tingin mo ay walang kasalanan ng lalaking ito? Sa ngayon sa mga hangal na alingaw ng mga kabayang Rizal, dito upang palayain ng mga alitin mula sa kamay ng mga Espanyol, naniniwala ka ba sa lahat na iyon? Naniniwala ako na ikaw bilang isang hukom ay may layunin na kahit sino pang humarap sa iyo. Ingat ka, Kapitan. May ilang linggo pa ako bago ko isang pisto. Siyempre may punto ka. Bilang pabor, maaari mo bang iabot ito kay Don Nicolas de la Peña? Sigurado akong alam niya ang gagawin. Saludo, Austin. Siéntate, mi amigo.
bagay mo't naririto ka? May dala akong liham galing kay Kapitan Rafael Dominguez. 1,000,000? 1,000,000 para sa bahay niya? Natural. Iyon ang kanyang bayad ng sala. Matinito impression? Dadaon na yung prueba? No puedo deliver, General. Kaya ko, Mio, bigyan mo man lang siya ng isang abogado, dilapin niya. Punto tomado upang ipatanggol ang batas sibil? Ay mali. Ng isang opisyal, lahat ng nasa hanay mula sa una at ikalawang tinente sa hukbong Kastila. Ayan, hayaan mo siyang pumili. Dapat kilala niya ang ilan sa kanila. At kung ayaw niya, maaaring mahigit ng 100,000 mga opisyal ng hukbo ang pinag-uusapan natin. Kung wala siyang lakas ng loob magpasalamat man lang sa atin, hindi ko iyo problema. Marami pa akong dapat asikasuhin kaysa makipaglarok sa hangal na inyo. Nasisimula akong magduda sa paraan ng paghawak ng mga bagay dito. At paano hinahawakan mga bagay dito? Gusto mo bang kunin ang posisyon ko? Isinaalang-alang na malapit ka nang mawala sa posisyon. No, importa. Ipapaalam ko agad sa kanya. Paalam. Saludo, Austin. Sabihin mo sa akin, ilan ang kilala mo? Don Luis Tabiel de Andrade, so abogado defensor. Diba, sir? Mapo ka, amigo. Uunahan na kita, kakaunti pa lamang ang nalalaman ko sa batas. Huwag kang mag-alala. Kakunti na rin lang natitira kong pagtiwala sa batas. Pinapili nila ang napakaraming pangalan. Pangalan mo ang aking pinili. Bakit? Dahil familiar. Kapatid ko si Jose Tabiel. Ah, si Tokayo, yung dati kong gwardya. Marami akong hindi mapaniwalaan. Gaya ng Hindi mahalaga ang opinion ko sa iyo. Ang isipin mo ay ang opinion ng ibang tao tungkol sa inyo. na ano. Na kayo isang erehe, filibustero, subersebo at walang utang na loob. Saludos, Austin. Ngayon na napili na akusado ang kanyang tagapagtanggol. Ang sumusunod na kaso ay pinakita na bilang mga sumusunod. Si Senior Jose Mercado Rizal ay nakusahan bilang tunay tagapag-ayos. At ang buhay ng mga kaluluwa pag-imagsik ng mga Pilipino. Ang nagtatag ng lipunan, periodic ng aklat, na nakatuon sa pag-uudyok. Kapag nalaganap ng idea at pag-imagsik. Hindi ko maintindihan. No entiendes. Paano siya mapapasuhan ng rebelyon? Sinulat ko ang konstitusyon ng Liga Pilipina, ngunit ito ay isang samahang Susyento, Senyor, ngunit natakot ako na hindi nakukuha ang karagdagang payag sa politika ng Estado. Paalam sa inyong dalawa. Rizal, hindi ko alam kung anong iniisip mo ngayon, ngunit kailangan mong makipagtulungan sa akin. No podemos sa Senado. Ito ay laban natin sa bansa. No, ito ay laban ng kawalan ng katarungan. Isipin mo na ginugol mo ang isang kilalang araw ng kasiyahan na mag-isa sa loob ng isang maliit na selda sa bilangguan. Iniisip ang pag-asam ng kamatayan na naghihintay sa iyo. Ganyan ang nangyari kay Rizal. Pangalan, Dr. Jose Rizal E. Mercado. Edad, 35. profesyon. Medico. Si Dr. Jose Rizal E. Mercado na may utang na loob sa Espanya dahil sa kanyang mga universidad, siya nag-aaral ng medisina ay isa sa punong guro kung hindi man ang punong guro sa pag-aalsa na may tawagan natin ang taga-usig. Si Dr. Jose Rizal ang taong nasa likod ng labag sa batas ng mga akdang pampanitikan, ang no limit ang hirip, anotasyon sa kasaysayan ng Pilipinas ni Namorga at El Filibusterismo, kasamang iba pa, ay nag-imprinta ng ideya ng mas malala laban sa mga utos ng relihiyon
sa kanyang mga tao upang protektahan ito. Kolonya lamang. Walang duda na si Jose Rizal ang may kagagawa ng rebelyon. Tinatakpan ng kanyang sarili bilang mabuting tao ang bayani. Gumagabay sa mga tao ito kasama ng kanyang mga taksil na krimen. Bilang simbolo at dahilan ng paghihimagsik na ito, dapat niyang pagdusahan ng mga kahinatnan sa pamamagitan ng parusa ng Kodigo Penal, sa pamamagitan ng parusang kamatayan. Ahora puede tomar la palabra el consultar defensor. Kaya hindi maaaring ipataw ang sentensyang hinihingi ng prosecution. Ang tanging posibleng hatol na aming isinasamo sa mahigit na paghahangad ng katarungan ay hindi nagkasala. Ako sa makatuwid ay nananalangin Ginoo ng hukuman na ito. Hatulan natin si Dr. Jose Rizal Mercado E. Alonso, hindi para sa paghihiganti kundi para sa katarungan. La Defensa Descansa. Ano ang huling hatol ninyo? Kailangan natin magkaroon ng kamatayan sa itong karoon. Tama. Gawa ng mga ulit desisyon, nagtapos na ang pag-uusap ng hukom. Sa hatol na ito, nakita natin na ang nasasakdal ay may kasalanan, culpable. Sir Ferdinand Loventry, mahal kong kapatid, kapag natanggap mo ang liham na ito, patay na ako bukas sa alas 7 ng umaga. Babarilin ako pero inosente ako sa krimen ni paghihimagsik. Mamatay ako ng may tahimik na budhi, paalam. Sa aking pamilya, humihingi ako ng tawad sa sakit na nararamdaman ko sa iyo. Ngunit balang araw, kailangan kong mamatay at ito ang mabuti pa kaysa mamatay ako ngayon sa kasaganaan ng aking konsensya. Mga minamahal na magulang, kapatid, magpasalamat sa Diyos upang mapangalagaan ko ang aking katahimikan. Mas mabuting mamatay kaysa mabuhay sa pagdurusa. Konsol, inuutos ko sa inyo na patawarin ang isa't isa kahit kaunti, kabuluhan ng iyong buhay at sikaping mamuhay na nagkakaisa sa kapayapaan at magandang pagkakaisa. Mahal kong Ama, patawarin mo ako sa sakit na aking naramdaman, gantihan kita. Para sa mga kalungkutan at sakripisyo para sa aking pag-aaral, hindi ko ginusto. Paalam, Ama, paalam. Mainam na bawiin mo lang natin yung sinulat. Akala ko ba hindi ka tungkol sa aking mga isinulat? Namumuhay kita na isang masonry bilang kalaban ng simbahan at tinakwil ng parehong simbahan. Maraming salamat sa iyong paglilingkod. Subos ko yung ikinagagalak. Tama na yan. Hindi ako makapaniwala. Hindi ito totoo. No is verdad. Nanan, pagkamatay ka po, hingin niyo kagad ang aking bangkay. Pakitapon na lamang nila ako sa kung saan. Baon niyo po ako sa lupa. Lagyan niyo po ako ng bato at isang krus. Lagyan niyo po ang aking pangalan at ang araw ng aking kapanganakan at kamatayan. Yan lamang po. Sisiguraduhin ko niya na. Hilingin ko sa mga Guardia Civil na ibigay ito sa inyo. May nalagay ako dito. Paalam, Consuelo. Magiging surprise pa bang ating pagkikita? Hindi ko makakalimutang pinasaya mo ako ng sobra. Sa lahat ng lalaking karelasyon, ikaw lang yung handa kong ipagtanggol. Salamat sa pagiging totoong respeto. Paalam. Malungkot nga siguro ang manood ng paglubog ng araw, ngunit hindi natin alam ang tadhana ng tindi. Nag-aral ako dyan ng 7 taon. Nombre del Rey, el que levante la voz a favor del Rey Yotera ejecutado. Bago niyo ako barilin, pwede ba akong humingi ng 2 pabor sa inyo? Ano yun? Pwede bang huwag niyo akong barilin sa ulo? Sige, At pwede bang barilin niyo ako ng nakaharap? hindi maaari. Maraming salamat sa inyo.
Attention! Upon 10, Consumatum est. Fuego!